Okay, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, dili ta maka-live karon. So, nag-record lang ko para ako na to be uploaded later. So, today is Sunday, October 27, 2024. Today is the last Sunday of the month of October. So today is the day 275 of our bedtime devotional. So itong topic karon is about wisdom. Ang word nga naa dinhi gihatag is naa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 19. Nag-ingon, "Do not deceive yourselves. If any one of you thinks he is wise by the standards of this age, he should become a fool so that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight." Sa Bisaya pa, kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon kung ang usa kaninyo nagunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip niining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios. So, let us pray. Our Father God in heaven, Lord, kang salamat, Lord God. Ini nga pulong, Lord God, nga nagapadumdum ka namo, Lord God, nagkapahinumdum ka namo kung sa kakamaalamon, Lord God. Father God, ikaw ang Ginoo, Lord God, ikaw ang nagbuhat ka namo. Ikaw, Lord, ang maghahatag, Lord God, sa imong mensahe, Lord. Una kami, Lord God, sa imong kaalam, Lord. Ug kay balo nga makasabot kami sa imong mensahe nga imong ipadayag dinhi kanamo, Lord God. May istorya ka kanamo, Lord, puna kami sa imong balang espiritu, Lord. Banay kami ikan sa pagsugod sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo, Lord God, ang imong ngalan mo ay mahimaya. Pasayloa kami, Lord, sa mga panahon, Lord God, nga nakasala kami diha kanimo. Timpihi ang kasing-kasing putli akin, Lord God. Ug padayon ka, Lord, nga pagkabag-o sa mong hunahuna aron kami makahibalo sa imong kabubuton, Lord God, nga maayo, perfecto, Lord God, makahatag og kalipay diha kanimo. Dalaygon ka, Lord, ikaw ang magigistorya sa mga tao, Lord God, nga maminaw ni ini nga mensahe. Ikaw, Lord, ang magpatubo sa ilang pagtuo, Lord God. Dalaygon ka sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, wisdom. What is wisdom? Wisdom is if you look into a dictionary, you'll see that the word wisdom means using good judgment and knowing what is true. But there's more. It's not just enough to know what's right. If you really want to become a wise person, you must also do what's right. A big part of doing what's right is learning self-control, and the best day to start learning self-control is this one. So, sa ato ang pulong nga nadungog is wisdom. So, kaning ato ang atong topic karon is about wisdom. So, unsa man kining wisdom? Ingon sa pulong sa Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang naay kahadlok ng pagtahod diha sa Ginoo, mao kini ang sinugdanan sa kaalam. Kaalam ni siya nga gikan sa Ginoo. Lahi ang kaalam magikan sa tao ug lahi ang kaalam magikan sa Ginoo. Ang atong dapat natutun-an is ang kaalam nga gikan sa Ginoo. Kay lahi gayud ang kaalam nga kalibutanon kaysa kaalam sa Ginoo. Ano siya, ang wisdom is using good judgment. So kaning wisdom mao na siya ang ato ang pag-apply sa ato ang nahibal-an. So natay nabalaan pero ang pag-apply mo na diha ta maila kung naatay kaalam pinaagi sa ato ang pag-apply sa ato ang mga nahibalan. So kaalam kung kinsa katong nakulangan og kaalam pangayua kini sa Ginoo. So kani nga pulong diri ang gihatag sa 1 Corinthians nga gitagaan og warning ni Paul ang
taga Corinthians nga dili mag-rely sa worldly wisdom. Instead nga to embrace the wisdom of God instead. So unsa man kini ka importante ning wisdom sa Ginoo? Tungod kay ang wisdom sa Ginoo mao gini siya ang di ba ang maalamon, kinsa man ang maalamon nga King Solomon, the wisest king. So niyon gani si King Solomon nga kuhaan ang tanan, ayaw lamang imuhang kaalam. So kay ngano man mao ni ang atong pag-apply sa ato ang mga nahibal-an. So diri nato makita kung unsa ang kaning pag-apply sa kaalam. Mao ni siya ang usa ni siya nga makapalambo sa usa ka tawo. So mao na nga ug usa pod ni siya nga kanang makahatag og mga kuan ni siya kanang pagplastar, paghanay sa atong mga buluhaton matag adlaw. So mao ni ang kaalam nga gihatag sa Ginoo. So matag adlaw sigani ako nagapangayo ako sa kaalam gikan sa Ginoo, because I cannot rely on my own wisdom. Because ingon pa sa pulong sa Ginoo nga naa sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, this is my life verse, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. So mahatagan ta og kaalam nga gikan sa Ginoo. Kung dili ta mag-rely sa tuang kaugalingon, kung dili sa Ginoo lamang. So trust in God with all our heart. So diri nato nga mapakita nga ang atong gi-priority is ang Ginoo. Itungod kay sa according sa iyang pulong nga nag-ingon nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang Ginoo naga-invite kanato kanunay nga naa sa iya ang ato ang success, nga naa sa Ginoo ang tinuod nga success sa ato ang kinabuhi. So dili ta magsalig sa atong kaugalingon, kundi atong isalig sa Ginoo ang ato ang kaugalingon. So sa ato ang pagsalig sa Ginoo, uban kini ang ato ang pagtuman sa iyahang kabubuton. So dili ta magsalig kung unsa ang atong mga kaugalingon nga nahibal-an. Daghang tag mga achievements. So kung ato ikumpara diri sa kalibutan, power, achievement, so mao na siya usa sa mga measurements sa wisdom diri sa kalibutan. Pero ang pinaka-importante is ang wisdom nga gikan sa Ginoo. Ug kani maoy maghat ang usa ka maalamon nga tao nagarelay kanunay sa pulong sa Ginoo. So si King David is the king, a man after God's own heart. Ay nga naman si King David udo daghan na siya og naangkon sa iyang pagkahari, pero iyang giangkon ang iyang mga kasalanan, nagkuan siya kanang nagrely siya sa Ginoo. So nagapangayo siya tabang diha sa Ginoo, iyang gidayeg ang Ginoo. So tanan gayud iyang giuna ang Ginoo. So mao kana nga the fear of the Lord, our respect to God is the beginning of our wisdom. So ang Ginoo maghatag kanato, basta mao na nga kung atong tumanon ang iyang mga kasuguan, una sa tanan, our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So dili ta makaangkon sa wisdom sa Ginoo kung wala tay pagtuo. So kung wala tay pagtuo, syempre dili ta mo rely sa Ginoo. So magikan kini sa ato ang pagtuo. So mobalik ta sa ato ang una, for God
John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So ang Ginoo, naga-invite ka nato kanunay nga naa kaniya ang tinuod nato nga ipangita. Naa kaniya ang tinuod nato nga kalipay. Kanang kalipay, kanang joy, kanang bisag unsa pay mahitabo, adunay kalipay, adunay peace, joy. The joy doesn't depend on happenings. Minintang I want to be happy. We want to be happy is basically based on the happenings around us. But God will give us the joy that beyond our expectation. And also God will give us the peace. Kanang peace nga dili nato makit-an diri sa kalibutan but only gikan sa Ginoo. Mao na ang mahatag sa Ginoo kanato. So daghan man tag mga problema, pero kung once gani nga naa nata sa Ginoo, gaan ang ato ang paminaw ug ang Ginoo magahatag og mga pamaagi aron masulbad ang ato mga problema. Masulbad atong problema dili man sa mga gi-expect nato nga mga solution, but God will make a way. So mao na nga atong pangayoon kanunay sa Ginoo ang kaalam, tungod kay mao kini ang maghatag kanato og mga maayong panghunahuna unsaon nato pag apply ang atong mga nahibal-an diri sa kalibutan with the power of God. So daghan man tag na nakatunan nahibal-an diri sa kalibutan, but without God's wisdom everything will pass. So everything will unsa na mahimong useless ang tanan. Kay we maybe we are excellent in our field, but kung wala gani ang Ginoong, maybe ma-prosper ta, but it's just for a while. But ang prosperity, ang success nga mulungtad hangtod sa sunod nga mga nga higayon is naa gayon makit-an sa Ginoo. So trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So let's trust God's wisdom, not on our own wisdom. So let us show God's respect, and God will give us the wisdom that we need each day. And this wisdom will help us to do what God command us to do. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, akong salamat, Lord God, sa imong pulong, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kaalam, Lord God. Imong gihatag kanamo, Lord God. Wala kami mahimog, wala ikaw, Lord God. Tabangi kami, Lord God, to learn more about you, Lord God. Each day, Lord God, nga magpalalom pa kami, Lord God, sa among pagtuo diha kanimo. Nga makasabot pa kami, Lord God, kung unsa pa ang imong gihatag dinhi kanamo, Lord God. Unsa na mo pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala kami mahimog, wala ikaw, Lord God. Ang imong panabang, Lord God, ang among gikinahanglan sa kanunay. Salamat, Lord God, sa tanan, Lord God, sa imong pag-uban ka namo ikan sa pagsurgod hangtod sa pagtapos. Ang kining tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan ug to advance your kingdom, Lord God, diri sa kalibutan. Lord, we are nothing without you, Lord God. Ikaw, Lord, ang magapanglihok, hikap, Lord God, sa mga tao nga maminaw ni ini nga mensahe. Nga maski naka-experience kami og power interruption, Lord God, pero ang connection diha kanimo, Lord God, nagpabilin nga lig-on, Lord God, nga bisan pa man nga mag-burn out, Lord God, among palibot, pero ang among relasyon diha kanimo walay burn out. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo itag-iyan ining tanan. Kanimo lamang ang mga kanungganan, kahimayaan, ug ikaw ang mapasidunggan, Lord God. Sa ngalan ni Jesus, Amen ug Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi. To God be all the glory. Good night. God bless and see you tomorrow.
Bye.